Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-27 ng Hunyo, taong 2026. Ako po si Ranciason at kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng LGU Special Program for Employment Students Reporters o ang LGU Press Entrance News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Mutya ng Brooks Point 2026, Dolores Sanchez, wagi bilang Miss Universe Palawan 2026. Brooks Pointer Jonah Sanchez, kampyon ng tanghalan sa Baragatan 2026. Treasurer Emma Tabangay, kinilalang top 4 municipal treasurer sa lalawigan ng Palawan. Brooks Point, napiling lunsaran ng makabagong Oyster Culture Project ng UPMSI. Panunumpaan ng bagong promoted employees, pinangunahan ni Mayor Benedicto. LGU Brooks Point, nagsagawa ng community outreach program sa proyekto MSET Chas Elementary School. Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities Training, isinagawa ng MSWDO at DSWD. LGU Brooks Point, lumagda sa mga kontrata para sa agrikultura at ika-77 anibersaryo ng bayan. Mayor Benedicto, nakipagpulong sa mga TODA at traffic officials para sa mas maayos na daloy ng trapiko. At Mayor Benedicto, pinangunahan ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa Barangay Maasin. Magbabalik ang LGU Press Entrance News Team para sa detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, mutya ng Brooks Point 2026, Dolores Sanchez, wagi bilang Miss Universe Palawan 2026. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni LGU Press Entrance News Reporter Jaire Ismali. Balitang Bayan! Nagkaisa ang mga mamamayan ng Brooks Point sa pagpapakita ng suporta kay Dolores Dali Sanchez sa ginanap na mutya ng Palawan 2026 nitong Hunyo 19, 2026. Nakiisa sa pagsuporta sina Mayor Cesario R. Benedicto Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Konsehal Stalwart Joseph M. Benedicto at Konsehal Nathan Sam o Lacanilaw kasama ang iba pang taga-suporta mula sa bayan. Matagumpay na nasungkit ni Sanchez ang korona bilang Miss Universe Palawan 2026 na nagbigay ng malaking karangalan sa Brooks Point. Bukod dito, naiuwi na rin niya ang mga espesyal na parangal na Best in Evening Gown at Best in Swimsuit. Patunay ng kanyang kahusayan, kumpiyansa at natatanging pagganap sa kompetisyon. Ang tagumpay ni Dali ay nagsisilbing inspirasyon sa kabataang Brooks Pointers at patunay sa sipag, determinasyon at suporta ng komunidad. Patuloy na makikilala at may pagmamalaki ang bayan ng Brooks Point sa lalawigan ng Palawan. Mula sa LGU Press Interns, ako po si Jaire B. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Jaire. At sa Balitang Pangbayan, Brooks Pointer Jonah Sanchez, kampyon ng tanghalan sa Baragatan 2026. Para sa detalye, narito si LGU Press Entrance News Reporter Kyra Lim. Balitang Bayan!
Nagbigay ng karangalan sa bayan ng Brooks Point si Jonas Sanchez matapos tanghaling kampiyon sa timeless category ng Tanghalan sa Baragatan 2026 Grand Vocal Battle na ginanap noong June 18, 2026. Sa gitna ng matinding kompetisyon at pagpapakitang gilas ng mga mahuhusay na mga awit mula sa iba't ibang bayan ng Palawan, namukod tanging si Sanchez sa kanyang kahangahangang talento, husay sa pag-awit at natatanging pagganap sa entablado. Nabalot ng musika at damdamin ang paligsahan habang ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang galing at pagmamahal sa sining ng pag-awit. Bilang kampyon ng timeless category, nakamit ni Sanchez ang tropeo at gantimpalang nagkakahalaga ng 30,000 pesos, isang patunay ng kanyang dedikasyon at pagsisikap upang maabot ang tagumpay. Ang kanyang pagkapanalo ay hindi lamang personal na tagumpay kundi karangalan din para sa buong komunidad ng Brooks Point. Patunay ito na patuloy na namamayagpag at kinikilala ang talento ng mga Palawenyo sa larangan ng musika. Mula sa lokal na pamahalaan at mamamayan ng Brooks Point, taos-pusong pagbati kay Jonas Sanchez sa kanyang natatanging tagumpay at sa karangalang kanyang iniuwi para sa bayan. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Kyra May Lim, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kyra. Susunod, Treasurer Amata Bangay, kinilalang top 4 municipal treasurer sa lawigan ng Palawan. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni LGU Press Entrance News Reporter Myra Nisa Atali. Balitang Bayan. Taus-pusong pagbati kay Municipal Treasurer Emma Estabangay sa pagkilala bilang top 4 Municipal Treasurer ng Palawan na iginawad ng Provincial Treasurer's Office noong June 19, 2026 sa City State, Asturias, Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City. Ang parangal na ito ay patunay na natatanging pagganap, walang sawang dedikasyon at mahalagang ambag ng pamahalaang bayan ng Brooks Point. Sa mahusay na pangongolekta ng real property tax para sa fiscal year 2025 na nagbigay ng malaking suporta sa patuloy na pag-unlad ng lalawigan. Binabati rin natin si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa patuloy na pamumuno at paggabay ng mga programang nagtataguyod ng mahusay, tapat at makabagong pamamahala. Mabuhay ang Brooks Point at ang mga lingkod bayan nitong patuloy na nagbibigay ng karangalan sa ating bayan. Mula sa LGU's Best Interns, ako po si Myra Nisa Tatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Myra Nisa. Brooks Point, napiling lunsakan ng makabagong Oyster Culture Project ng UPMSI. Alamin natin ang buong detalye kay LGU's Press Entrance News Reporter Jaire Esmadi. Balitang Bayan. Malugod na tinanggap ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang mga kinatawan ng University of the Philippines Marine Science Institute o UPMSI at Embahada ng Malaysia sa Maynila sa isang courtesy call na dinaluhan ni Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso bilang kinatawan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. upang talakayin ang planong pagpapatupad ng proyektong Enhancing Livelihood Through Innovative and Sustainable Oyster Culture Techniques in Southern Palawan o OYSLIF sa bayan. Layunin ng OYSLIF na makapagbigay ng karagdagang kabuhayan sa mga mangingisda sa pamamagitan ng pagtataguyod ng makabago at napapanatiling oyster culture kasabay ng pagpapataas ng produksyon, pagsasanay sa mga lokal na mananaliksik at kawani ng pamahalaan, at pagpapalawak ng paggamit ng science-based approaches sa aquaculture. Ang proyekto ay pinunduhan ng Department of Science and Technology o DOST sa ilalim ng UPLIFT program at ipapatupad sa loob ng 24 na buwan sa pakikipagtulungan ng mga LGU, pribadong sektor at mga state universities and colleges. Patuloy na bukas ang pamahalaang bayan ng Brooks Point sa mga programang nagtataguyod ng pangmatagalang pag-unlad ng sektor ng pangisdaan at pagpapalakas ng kabuhayan ng mga mamamayan. Inaasahang magiging daan ang mga ganitong inisyatiba upang makalikha ng mas maraming oportunidad habang isinusulong ang responsableng pamamahala at pangangalaga sa yamang dagat ng bayan. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Jaire B. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jaire. Samantala, panunumpaan ng bagong promoted employees, pinangunahan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni LGU Press Entrance News Reporter Kyra Lim. Balitang Bayan. Nitong araw ng Lunes, June 22, 2026, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang formal na panunumpa sa katungkulan ng mga bagong na-promote na empleyado na ginanap sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tugto, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan din ito ni Human Resource Management Officer Luz T. Galicia kasama ang mga empleyadong nakatanggap ng promosyon. Sa isinagawang oath-taking ceremony, formal na ipinahayag ang mga bagong posisyon na hahawakan ng mga na-promote na kawani sa kani-kanilang tanggapan sa loob ng pamahalaang bayan ng Brooks Point. Ang
naturang promosyon ay pagkilala sa kanilang dedikasyon, kasipagan at mahusay na paglilingkod sa kanilang mga tungkulin bilang lingkod bayan. Layunin ng aktibidad na formal na italaga ang mga empleyado sa kanilang bagong posisyon at higit pang palakasin ang kanilang responsibilidad sa paglilingkod sa publiko. Inaasahan na patuloy nilang gagampanan ang kanilang mga tungkulin ng may buong puso, integridad at katapatan para sa kapakanan at ikauunlad ng mamamayan ng Brooks Point. Mula sa LGU SPES Interns, ako po si Kyra May Lim, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kyra. Susunod, LGU Brooks Point nagsagawa ng Community Outreach Program sa proyekto St. Just Elementary School. Balitang hatid sa atin ni LGU Press Entrance News Reporter Mayra Nisa Tatali. Balitang Bayan. Nagsagawa ang pamahalaang bayan ng Brooks Point ng Community Outreach Program sa proyekto MCTS Elementary School sa Barangay Sarasa, Brooks Point, Palawan. Noong June 22, 2026, sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Konsehal Stelwart Joseph M. Benedito at si Private Secretary 2 Roden Paas. Tampok sa programa ang feeding activity at pamamahagi ng school supplies bilang bahagi ng patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa kapakanan at edukasyon ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng feeding program, nabigyan ng masustansyang pagkain ang mga mag-aaral habang ipinamahagi rin ang mga school supplies upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pag-aaral. Layunin ng programa na mabawasan ang mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral at mahikayat silang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng sapat na suporta mula sa pamahalaan. Patuloy na isinusulong ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang mga programang nakatuon sa edukasyon at kapakanan ng kabataan. Sa pangunguna ni Mayor Benedito, pinalalakas ng lokal na pamahalaan ang mga inisyatibong naglalayong makapaghatid ng mga makabuluhang serbisyo at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat bata sa bayan. Mula sa LGU SPES Interns, ako po si Mayra Nisa Tatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mayra Nisa. Samantala, Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities Training isinagawa ng MSWDO at DSWD. Narito ang ulat sa atin ni LGU Press Entrance News Reporter Jaire Ismali. Balitang Bayan. Nagsagawa ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa pagkikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 2 araw na Empowerment and Reaffirmations of Paternal Abilities Training o ERPAT na nagsimula ngayong araw ng Miyerkules, Hunyo 24, 2026 sa Gender and Development Function Hall, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Dumalo sa aktibidad si Mayor Cesario R. Benedito Jr. na nagbigay ng mensaheng nagbibigay inspirasyon sa mga kalahok hinggil sa kahalagahan ng responsableng pagiging ama at matatag na pamilya. Kasama rin sa aktibidad sina Municipal Social Welfare and Development Officer Renato Bacosa at mga kawani ng MSWDO, mga kinatawan mula DSWD at mga kalahok na sumailalim sa pagsasanay. Tinalakay sa pagsasanay ang iba't ibang paksa na naglalayong mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga ama sa kanilang mahalagang papel sa loob ng tahanan at komunidad. Layunin ng ERPAT na higit pang mapalakas at mapagtibay ang kakayahan ng mga ama bilang katuwang sa pagpapalaki ng mga anak at pagpapanatili ng maayos na samahan ng pamilya. Sa pamamagitan ng ganitong programa, patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang pagpapahalaga sa responsableng pagiging magulang at pagtataguyod ng matatag na pamilyang Pilipino. Mula sa LGU SPES Interns, ako po si Jaire B. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jaire. LGU Brooks Point lumagda sa mga kontrata para sa agrikultura at ika-77 anibersaryo ng bayan. Sa ulat ni LGU Press Entrance News Reporter Kyra Lim. Balitang Bayan. Formal na nilagdaan ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kontrata para sa procurement ng raffle prizes para sa pagdiriwang ng ika-77 founding anniversary ng bayan at certified seeds na ipagkakaloob bilang tulong sa mga rice farmers. Isinagawa ang contract signing sa new municipal lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan bilang bahagi ng mga programang naglalayong magbigay ng direktang benepisyo sa mamamayan at palakasin ang sektor ng agrikultura. Nilagdaan ang kontrata sa AMM21 Tracking and General Merchandise Incorporated para sa procurement ng raffle prizes para sa nalalapit na anibersaryo ng bayan. Kasabay nito, lumagda rin ang lokal na pamahalaan sa kasunduan sa Brooks Point Seed Growers and Agriculture Center Incorporated para sa procurement ng certified seeds na ipamamahagi sa mga magsasaka ng palay. Dumalo rin sa aktibidad sina MDRRMO Engineer Mod Ryan R. Miranda, Joel D. Luganya, Aldrin P. Taban at mga kinatawan ng mga supplier. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng mga proyektong ito
na suportahan ang produksyon ng palay, mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka, at matiyak ang matagumpay na pagdiriwang ng ika-77 founding anniversary ng Brooks Point. Patunay rin ito ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon na magpatupad ng mga programang nagtataguyod ng kaunlaran at kapakanan ng mamamayan. Mula sa LGU SPES Interns, ako po si Kyra May Lim, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kyra. Samantala, Mayor Benedito nakipagpulong sa mga TODA at traffic officials para sa mas maayos na daloy ng trapiko. Narito ang ulat sa atin ni LGU SPES Entrance News Reporter Myra Nisa Tatali. Balitang Bayan. Nagpulong si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Municipal Administrator Edgar P. Lacandazo, BPGT Administrator Joey Heredero, mga traffic officers at mga pangulo ng Tricycle Operators and Drivers Associations. Nitong Merkules, June 24, 2026 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Tinalakay sa naturang pagpupulong ang mga usapin kaugnay sa mga kaayusan at pamamahala ng daloy ng mga pasaherong tricycle sa bayan. Pangunahing pinag-usapan sa pagpupulong ang wastong sistema at maayos na pagsasaayos ng pagsasakay at pagbababa ng mga pasahero ng lahat ng tricycle drivers, particular sa harap ng event centers, lalo na sa araw na may malaking aktibidad at dagsa ng mga tao sa nasabing lugar. Layunin nitong maiwasan ang pagsisikip ng trapiko at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga motorista, pasahero at mga dumadalo sa iba't ibang programa at aktibidad. Sa pamamagitan ng dialogo at koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan, traffic management personnel at mga kinatawan ng TODA, inaasahang maisa sa katuparan ang mas epektibong sistema ng transportasyon sa bayan. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang kooperasyon ng lahat ng sektor upang mapanatili ang kaayusan, disiplina at kaligtasan ng mga pampublikong lugar. Mula sa LGU SPES Interns, ako po si Myra Nisa Tatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Myra Nisa. At Mayor Benedito, pinangunahan ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa Barangay Maasin. Balitang hatid sa atin ni LGU SPES Entrance News Reporter Jaire Ismali. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Municipal Administrator Edgar P. Lacandazo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa isinagawang cash assistant payout distribution sa Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Noong June 22, 2026, isinagawa ang programa bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang bayan ng Brooks Point na maihatid ang kinakailangang suporta sa mga mamamayang nangangailangan. Layunin ng nasabing payout na makatulong sa pagagaan ng gastusin ng mga benepisyaryo at matiyak na patuloy na naipaparating ng lokal na pamahalaan ang mga serbisyong panlipunan hanggang sa mga barangay. Ipinapakita rin ito ang patuloy na pagtutok ng administrasyon sa kapakanan ng bawat pamilya sa bayan. Sa pamamagitan ng mga programang ito, muling pinagtitibay ng pamahalang bayan ng Brooks Point ang pangako nitong maghatid ng maagap, makatao at inklusibong serbisyo publiko, kasabay ng pagsusulong ng mga inisyatibang naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat residente. Mula sa LGU SPES Interns, ako po si Jaire B. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jaire. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Ren Siason at kami po muli ang LGU Special Program for Employment Students Reporters o ang LGU SPES News Reporter na nagatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. Susunod na po ang Talakayang Bayan. Abangan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Mapalad po tayo ngayong araw sapagkat makakasama po natin ang isa po sa mga artista ngayon ng bayan ng Brooks Point. Recent concluded Baragatan Festival sa Palawan 2026, we have crowned a new
Miss Universe Palawan 2026. And luckily, kasama po natin siya at siya po ay taga-bayan ng Brooks Point. Sabay-sabay po nating i-welcome ang ating Miss Universe Palawan 2026, Miss Dolores Sanchez. So ayan, Miss Dali, thank you so much sa pagpapaunlak ng interview sa ating Municipal Information Office. Parang very unexpected po kasi dati kasama na po ako sa Balitang Bayan na nag-news anchor. Tapos ngayon ako na po yung in-interview. So, thank you so much po. Thank you so much din, Dali, of course, sa palagi ang pagsuporta sa ating Municipal Information Office. And we are very much grateful to have you here on our program. I'm so sorry. Alam ko dati na sabihan kita na gusto ka namin makasama nung nanalo kang mutya ng Brooks Point 2026 na ma-interview sana namin. Kaso, na-busy tayong lahat and I believe naging crucial din yung preparation mo for this Baragatan Crown, diba? Kaya, now is the time. Siyempre, we are praying for a higher crown pa the following competition. Before the crown, gusto nating malaman, sino ba si Dali Sanchez? Paano nagsisimula ang iyong pageantry journey? At ano yung masasabi mong humble beginnings mo bago mo narating yung stage na to? Ano ba yung mga previous experiences mo on how you decided to take a pageant level, for example, dito sa ating bayan ng Brooks Point first? Well, actually, before the crown, before the pageant, ang Dali po ay isang student, very active sa school, working student also, and also a tutor. So, before the crown, honestly po, add ko na rin to, hindi po talaga kasama sa plan ko ang pag-join ng pageant ng Mutya ng Brooks Point. Sabi ko, after ng Mutya ng Ama, sabi ko, okay, stop na, okay na yun yung experience na yun. Kasi, before year 2025 ended po, nag-start ako mag-focus sa spiritual growth ko. Okay. So, I became more active sa church. Sabi ko, bakit talaga? Pero yung mga tao pong naniniwala talaga sa akin, pinilit po talaga nila akong sumali. Ang isa po talagang nag-insist sa akin na sumali ay yung tita ko. Siya po yung nag-sign. Kasi meron po ang Google form. Di ba? Siya po ang nag-desisyon. So, nagulat na lang ko, ay, nandoon na yung pangalan ko. Sabi ko. Tapos, before ko po na tinuloy talaga yung pag-join sa Mutya ng Brooks Point, nag-pray po talaga kung ito ba talaga yung will ni Lord sa akin kasi medyo rocky po yung daan ko noon. Parang super grateful po na pinush ko po yung pag-join ng Mutya ng Brooks Point and now, nabalik ko na po ang crown sa Mutya ng Brooks Point after 9 years. After 9 years, correct? So, yan, no? So, hindi lang blessed ang bayan ng Brooks Point, kundi blessed ka din for this opportunity na mas snatch mo yung crown again after 9 years. So it's been a joy not only for your family but of course the whole Brooks Point, the whole municipality of Brooks Point is celebrating this milestone with you. And thank you for representing the municipality as well. Competing against the candidates from different municipalities is definitely not easy. Mahirap siya. Sa mga sa buong Mutya ng Palawan journey mo, ano yung pinaka-challenging na pinagdaanan mo? Siyempre, nakikita natin yung isang Dali sa live stream, sa stage na nakangiti. Gusto namin malaman, ano naman ba yung mga experiences mo so that we know na ang trabaho ng pagiging beauty queen ay hindi madaling trabaho. First po, bago ko pa siya i-share, nag-start actually yung training ko by sudden lang po yun, ano po sa akin yung tourism. Sabi niya, pwede ka ba? Sabi ko po. Tapos after ko po mag-agree, then nag-start na po mag-gym. That time po, hindi ko pa siya nararamdaman na, okay, sasali na ako ng Mutya ng Palawan kasi bigger, bigger stage na siya. And then nag-sink in na po siya sa akin nung nag-training kami sa Manila with kasama po yung handler namin. Tapos slowly doon, sabi ko, kaya ko ba to? Kasi po, knowing na yung mga kalaban ko, meron ng napatunayan, professionals na po, nakagraduate na, meron ng degree. Sabi ko, ako nakakagraduate ko lang ng college. Kaya ko ba? And then, with the help of people also na palaging may wisdom, words, kayang-kaya mo yan, ganyan-ganyan. Parang mas naging eager po ako to fight for the crown. Yan. And isa pa pong gusto ko rin i-share. Before
after po ng arrival, kasi po, di ba, 16 days yung in-house namin. So, the first 5 days, grabe po talagang lugmok ko noon. I don't know if lugmok is the right term, pero for 5 consecutive days, like, every morning, kasama po kasi routine ko ang pagde-devotion. Every morning, like, nagka-cry talaga ako. Tapos grabe po talaga yung self-doubts ko doon. Self-doubt, overthinking. Kasi nakikita ko na lahat yung magiging yung magiging competitors ko. Lahat po talaga sila very deserving po talaga ng crown. Sabi ko, kaya ko ba to? And then, ayun po, nag-start na after 5 days, I started to really believe in myself. Sabi ko, kaya mo to. Nag-focus po ako sa emotionally, ganun talaga. Sabi ko, meron akong something na, I carry this purpose within me. So, may purpose po talaga ako to fight for. And, yeah, so super grateful po ako na na-represent ko yung municipality natin sa bigger stage, knowing na marami din po talagang Brooks Pointers na deserving din talaga na to represent our municipality. And super grateful po talaga ako. Beyond grateful po. Thank you so much for carrying the pressure, ano? So, hindi ka naman talaga technically pinipressure ng bayan ng Wala Brooks po Point. talaga. Pero, thank you for carrying that. Kasi, behind the camera, we didn't know kung ano yung mga na-experience mo, ano yung preparation na pinaghandaan mo, and at the same time, yung struggles na napagdaanan mo. So, thank you for the courage in sharing that. Maraming salamat ulit. So, ayun, bukod sa corona, bukod sa crown ng Miss Universe Palawan 2026, can you enlighten us? Is this the first title na yung Miss Universe Palawan? Dati kasi Mutya ng Palawan yung tawag, no? First time ba ngayon? Before po, may separate po talaga na I see. ang Miss Universe Palawan. And then, ngayon lang po ata nila kinumbine sa Mutya ng Palawan talaga. So, parang magiging Mutya ng Palawan / Miss Universe Philippines na siya. Okay. And then, So, kumbaga parang you are also considered as the Mutya ng Yes. Palawan. Opo. And that title will automatically be the representative of of the province of Palawan to the Miss Universe. Okay, thank you for that clarification. So, aside from that crown, aside from the Miss Universe Palawan 2026 crown, you also got the Best in Swimsuit and Best in Long Gown. So, ano sa tingin mo yung naging susi or edge mo sa competition at paano ka naghanda physically, mentally, and emotionally para dito? I think, authenticity. Yeah. I believe in authenticity. Preparing po sa swimsuit, long gown, lalo na po sa swimsuit. First po, physically, syempre, nag-gym po talaga. Hindi ako pala gym na tao, pero napa-gym po ako dahil doon. Yeah. Kanya nakita po ako ng mga nag-gym, sabi nila, uy, ganyan. Tapos sa long gown naman po, sa train po kasi amin sa long gown, mindset po talaga siya. Mindset po talaga. So, train po sa amin sa long gown, when you walk po sa long gown, you have this queenly frame. So, whenever you walk, kailangan naka-steady lang siya. Parang dala-dala mo na kaagad yung corona. So, ganun na talaga yung head mo. And then, yung gagalawin mo na lang, yung body mo. Yeah. Posture. And all throughout, I think, confidence po talaga yung... Kasi, walking sa crowd, super laking crowd po na, tapos naka-swimsuit ka. Tapos medyo, dati po hindi po talaga ako ganito. Tapos nag-start po talaga siya ng Mutya ng Brooks Point lang. Nagkaroon ako ng confidence talaga to walk kahit po na hindi ganun ka-proportion. Pero yan, when you carry your authenticity within you, you can walk like a queen talaga sa stage. Authenticity and confidence, yan po ang susi technique ni Miss Dolly Sanchez para makuha ang corona. So yan po sa mga future queens na nakikinig sa ating programa. Pakinggan po natin si Miss Dolly. Tandaan po natin na authenticity and confidence ang dapat po nating bitbitin for us to get the crown. So, syempre, hindi naman technically ako nakakapag-judge ng mga pageants. Pero kapag nagpa-pageant ka, kung mag-judge ka ng mga nagrarampa, kilala mo kung sino yung confidente at sino yung parang mahiyain na pipilitan. So, sa mga judges kasi, for me talagang tinitignan nila kung sino yung parang nag-o-own na ng crown. May winning glow po yung tawag diba? din. Winning glow. Diba? So, thank you na pinakita mo yung ganon.
Syempre, bit-bit mo ang bayan ng Brooks Point. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo for that. Balikan natin yung Dali, yung Coronation Night. Ano yung unang pumasok sa isip mo nang marinig mong ikaw ang tinawag bilang bagong Miss Universe Palawan 2026? Mas naig ba yung saya, yung kaba, or yung pressure nung sandaling yon? Ano yung na-feel mo? Actually po, nung start, sinabi po nila na ako po yung, nag-announce po kung sino yung nanalo. Like, blank po talaga yung mind ko. Sabi ko, hindi, actually, until now po, hindi po rin po nagsisink in sa akin na I'm carrying this title na, kasi before the coronation, the morning before that, pagkagising ko, as in, grabe talaga yung heartbeat ko, hindi siya matawaran talaga. Sabi ko, tama ba ito? Parang magkaka-heart attack ako sa sobrang bilis niya. And then, pagpunta po namin ng mismong sports complex sa backstage, nandun pa rin po yung kaba, pero may isang tao po kasi akong tinatawagan kapag super, and then doon po nais hanggang after po ng call na yon, parang, okay, enjoy the show na lang, enjoy mo na lang yung performance mo, ganyan-ganyan. Kaya, so walking in that stage, in-enjoy ko na lang po talaga siya. Hindi na po ako nag-expect or whatsoever kasi from the start pa lang sabi ko kahit sino makakuha ng crown, deserve niya kasi lahat po talaga deserving po ng crown. And ayun, isang advice ulit sa mga mag-join ng pageant is to enjoy the pageant talaga, the journey. Kasi once in a lifetime mo lang siya ma-experience. So, why not make the most of it? Yes. Make the most out of it, di ba? So, may mga times na na-feel mo na parang hindi mo ba to deserve, ganyan. Yeah, actually. No, Dolly, you deserve it. That crown is for you. Tandaan mo yan. Siyempre, hindi tayo hinandle ni Ma'am Jake ng hindi natin makukuha ang crown. So, siyempre, shout out po kay Miss Angelique Balones. Maraming salamat sa pag-aalaga kay Dolly. And of course, sa lahat po ng bumubuo ng Municipal Tourism Office and siyempre sa local government unit of Brooks Point. Siyempre, nakuha mo na yung crown ng Miss Universe Palawan. Hindi lang bayan ng Brooks Point yung bit-bit mo, kundi bit-bit mo na rin yung buong lalawigan ng Palawan. Kasi recently, you were crowned as the Mucha ng Brooks Point 2026. Bit-bit mo ang bayan ng Brooks Point. Ngayong bit-bit mo na ang corona at ang sash ng Miss Universe Palawan. Bit-bit mo na ang buong lalawigan ng Palawan. Paano mo hinaharap ang responsibility at yung pressure bilang kinatawan hindi lamang ng bayan ng Brooks Point, kung hindi buong probinsya ng Palawan? You know, I actually see this opportunity not as a burden but as a privilege. So, ever since po I started to join pageantry, I carry this purpose within myself na, which is my advocacy, na sabi ko po sa aking final winning answer, na advocate for inclusive and accessible education. Kasi ever since po, nakita ko na talaga na parang there's lacking talaga sa education. Hindi ko na siya masyadong i-deepen pa. Since very sensitive siya. Pero ayun, parang this title, this crown, or this responsibility, parang mas drive po sa akin to do my purpose intentionally, to carry my purpose not only in our municipality but also in the lalawigan of Palawan. So, syempre, talking about your winning answer, you have mentioned there that there is lacking to the educational system, which is true. And thank you for touching that, Kumbaga, maraming salamat na mention mo siya. Because answering this Q&A is not only for the sake of Q&A alone, but it is for a greater purpose. It's for your advocacy. Dapat may bigger advocacy ka na dapat malaman ng tao. Not only for you, but para ma-address kung ano yung mga existing problems na meron tayo at hand. So it's nice to know that you are up for an inclusive education and education for all, because that's what every students need, di ba? Luckily enough that you were, tama ba, with highest honors? Yes. Recently imagine at a young age, nanalo na ng crown, graduate pa na with highest honors, top of the class. So, syempre, hindi mo siya tinake as an opportunity to grab it all by yourself. But you also advocate for the necessity and for the benefit of all the people, of all the students. So thank you for that, Miss Dolly. Thank you so much.
Siyempre, walang tagumpay na nakamit na mag-isa. Sabi nga nila, it takes a village to raise a beauty queen. Sino-sino naman yung mga taong nais mong pasalamatan at alayan ng tagumpay na ito? At ano yung mensahe mo para sa kanila at sa mga kabataang nangangarap din na maabot ang kanilang pangarap, especially in the world of pageantry? Siyempre, first, kay God for sustaining me all throughout this journey. And then yung family ko po, na very supportive talaga since day one talaga. Start pa lang ako sa barangay and then up to province. Very supportive po talaga. And also sa LGU Brooks Point, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Hindi po ako na-pressure pero damang-dama ko po yung suporta niyo sa akin. And also sa tourism, Ma'am Arlene, Ma'am G. To Ma'am Jake, maraming salamat po sa pag-alaga sa akin since day one po talaga ng Mutya ng Palawan journey. Hindi ko po talaga naramdaman na mag-isa ako sa laban ng Mutya ng Palawan. And maraming salamat po. As well as sa handler ko po na IFABs and sa handler ko po ng Mutya ng Brooks Point, The Gracious Production, Sir Neil, Kuya Dado, Kuya Pipoy, maraming salamat po sa pagtitiwala or sa pagtitiwala sa anong kakayahan na meron ako for bringing out the best in me. And to all those people po na nabanggit ko and sa buong Brooks Pointers and also sa mga Palawanyos po na nagtiwala at sumuporta sa akin sa journey ng Mutya ng Palawan, maraming salamat po. And yeah, maraming salamat po. One word, deserve. So ayan, deserve ni Dali at nadali ni Dolores Sanchez ang crown para sa ating Miss Universe Palawan 2026. May gusto ka bang batiin? May gusto ka pa bang i-shout out? Shout out po. Isa lang po. Shout out po kayo sa manager. Bigla ko po naging manager. Si Ma'am. Maraming salamat kay Ma'am Jake. Ma'am Jake. And so yan, and there you have it, Miss Dolores Sanchez, our newly crowned Miss Universe Palawan 2026. So yan again, Miss Dolly, maraming salamat sa pagpapa-unlock ng interview dito sa Municipal Information Office. And please note that kasama mo ang buong bayan ng Brooks Point. Of course, syempre sa suporta ng ating LGU officials dito, pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng ating mga sangguniang bayan members. Nandito kami sa likod mo, sumusuporta sa'yo. So, kayang-kaya mo yan and please get the Miss Universe crown for us. We believe in you. Praying for that po. Thank you so much po. Thank you so much once again, Dolly. Susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye,
Makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Ito Bayan. para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, pinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa egov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gusto magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Bukas po tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ang MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Nakapollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo, i-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At doon po Bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan.
sa yaman ng agrikultura, pinagpalang bayan dito sa Palawan. Kulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan, mayaman na lupain at karagatan. Dito sa Brooks Point, Palawan, mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan. Bulbon ang tawag ni Lolo at ni Lola, tinulungan ng dayuhan at nakilala. Perlas na hiyas, mapalad at natagpuan, sa bayang mayaman tawag ay Brooks Point, Palawan. Mahulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan, mayaman na lupain at karagatan. Dito sa Brooks Point, Palawan, mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan, hamak ang tahanan. Brooks Point, Palawan, para ang mamamayan. Brooks Point, Palawan, ligtas na kapaligiran. Brooks Point, Palawan, ang Diyos sa iyo ang may laan. Brooks Point, Palawan, ang tahanan. Brooks Point, Palawan, pinagpalaan ang mamamayan. Brooks Point, Palawan, Brooks Point, Palawan. Kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan, mayaman na lupain at karagatan. Kulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan, mayaman na lupain at karagatan. Dito sa Brooks Point, Palawan, mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking kuyan o Brooks Point, Palawan. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang isang bayan. Sinariwa ang pinagmulan, balik tanaw sa kasaysayan. Pinagmasdan ang kapatagan at bukod langing kabuntukan. Sa paghanga ng dayuhan, Brooks Point naging bayan. Nagsimulang sumibol, binhi ng kasaysayan. Bithiin ay sulong, iba yung kaunlaran. Layuning may dangal sa pagtupad ng pangarap. Gabay ang kasaysayan sa hakbang ng pag-ulan. Angat Brooks Point sa iba yung pag-ulan, bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na lilipas, tulong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Oh, 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 oh. Maka-Diyos, makabayan, makatao, makakaligtasan. Bukod sa pag-ulan,
bukas sa tamang paraan. Malasakit sa bayan, tagumpay sa kaunlaran. Angat Brooks Point sa iba yung pag-unlad, bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na nalipas, dunong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Taglay mo ngayon ng malinaw na kasaysayan, pagkakaisa sa pagsulong sandata ng kaunlaran. Ukitin ng pangarap sa landas na tinatahak, tulad ng isang pelas, magningning ang iyong bukas. Ang Brooks Point sa iba yung pag-unlad, bangon sa mga habon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na nalipas, dunong at pagsisikap. Ang Brooks Point, Kilos Brooks Point, dunong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Sa pag-abot ng pangarap. Sa bahaging timog ng Palawan, kabihani ang isang dayuhan. Sa matayog na kabundukan, itinatagpang isang bayan. Naging saksi ang kasaysayan sa pagsibol ng kaunlaran, at ikaing may sa katuparan, maging ganap ang bawat pangarap. Mabuhay Brooks Point, telas ng timog Palawan. Mabuhay Brooks Point, nagpupugay sa kasaysayan. Mabuhay Brooks Point, inspirasyon sa kinabukasan. Mabuhay Brooks Point, ikaw ang belas ng timog Palawan. Sa pagsulong ng ating bayan, magpapalawak sa kaalaman, kalusugan at ang kabuhayan, kultura at sining pagyayamanin. Magbabantay sa talikasan, ang laban mo ay aming laban. Ejemplo sa bawat kabataan, para sa Diyos at sa buong bayan. Mabuhay Brooks Point, telas ng timog Palawan. Mabuhay Brooks Point, nagpupugay sa kasaysayan. Mabuhay Brooks Point, inspirasyon sa kinabukasan. Mabuhay Brooks Point, ikaw ang belas ng timog Palawan. Mabuhay Brooks Point, belas ng timog Palawan. Mabuhay Brooks Point, nagpupugay sa kasaysayan. Mabuhay Brooks Point, inspirasyon sa kinabukasan. Mabuhay Brooks Point, ikaw ang belas ng timog. Mabuhay Brooks Point, ikaw ang belas ng timog. Mabuhay Brooks Point, ikaw ang belas ng timog Palawan.
dos, tres, cuatro. Come on. Tara na dito sa Brooks Point, Palawan. Sea is beautiful. Tara na dito sa Brooks Point, Palawan. Sumayaw sabay natin, masaya sa mga tanawin. Halina't mag-enjoy. Halina't mag-enjoy. Brooks Point, Palawan. Sa Palawan may isang bayan, makulay ang kanyang kasaysayan. Mga pagsubok niya'y lahat na lampasan, upang di masira ang kalikasan. Sa pagsisikap ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Mayaman sa kultura at kalikasan, pinagpalang bayan ng Brooks Point, Palawan. Paparaiso, 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 paparaiso. Sa Palawan may isang bayan, makulay ang kanyang kasaysayan. Mga pagsubok niya'y lahat na lampasan, upang di masira ang kalikasan. Sa pagsisikap ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Mayaman sa kultura at kalikasan, pinagpalang bayan ng Brooks Point, Palawan. Hey! Paparaiso, 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 paparaiso. Hey! Hey! Paparaiso, 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 paparaiso. Ang mga talon at dalampasigan, pinuprotektahan maging ang kabundukan, para tungo sa kinabukasan at iba yung pag-unlad ng bayan. Sa pagsisikap ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Mayaman sa kultura